statutory rape. Kapag mga hayop, bestiality. Okay? Kapag mga LGBTQ+, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, asexual, unisexual, queer, yung mga LGBTQ, sila po ay homosexuality. Sir, ako sir, lalaki, pumapatol ako sa babae. Anong tawag doon? Ang tawag doon, heterosexual. Normal yun. Lalaki at babae. So, ibig sabihin, sir, pag pumatol ako sa lalaki ako, sir, pag pumatol ako sa kapwa lalaki, abnormal yun? Oo, abnormal yun. Kasi pag sinabing abnormal, away from the usual. Ibig sabihin, hindi akma sa nakasanayan. Kasi ang tama ay lalaki at babae. Pero sir, pang tuition lang sir ba? Wala kasi ako pang tuition, sir. Ako wala kang pang tuition, edi dapat nagtrabaho ka na lang kaysa pumatol ka sa ganyan. Okay? Pero sa lipunan natin ngayon, hindi na nagiging parang issue ang ganun kasi dati, mga bakla, LGBT, bawal lumabas ng bahay, natatakot sila. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, parang nagiging standard na ang LGBTQ sa lipunan. Hindi naman ibig sabihin ng salitang abnormal ay negative. Ang ibig sabihin ng ab sa criminal sociology, introduction to criminology, ang ibig sabihin ng ab ay away from the usual. Hindi lang nakasanayan. Hindi ibig sabihin pag sinabihan kang abnormal ay baliw ka. Hindi po yun totoo. Okay, malinaw ba? Pag sinabi abnormal, hindi yan. Ibig sabihin ng ab ay away from the usual. Hindi lang nakasanayan sa lipunan. Dati kasi sa criminology, sa history, sa Italy at saka sa England, ang mga bakla at mga tomboy ay sinusunog ng buhay. Kasi iniisip dati ng mga maestrado, iniisip dati ng mga gobyerno, mga tao sa gobyerno na ang bakla at tomboy ay sinasaniba ng masamang espiritu. Lalaki ka pero nagsusuot ka ng pambabae, so ibig sabihin sinaniban ka ng masamang espiritu. Sinusunog dati ang mga bakla tomboy. Pero sa panahon natin ngayon, sa ating society, our generation, kung makikita mo, marami ng uri ng homosexuality. Kaya nga LGBTQAUA+, may plus na sila, ibig sabihin madadagdagan pa sila. Malinaw ba? Malinaw? Okay, nakuha ba? Nakuha? May tanong. May tanong. Pag babae, lalaki, heterosexual. Pag LGBTQ, homosexual. Okay, may tanong pa? None, sir. None. Ano naman yung mahal na mahal ang kanyang sarili? Mahal na mahal ang kanyang sarili. Hindi siya nagkakaroon ng jowa kasi priority niya ang kanyang sarili. Mahal na mahal niya. Yun, abnormal rin yun. Alam niyo ba yun? Yung inuuna niya ang sarili niya, mahal na mahal niya ang sarili niya, hindi niya kailangan ng partner. Abnormal po yun. Okay, again, uulitin ko ha. Ang ibig sabihin ng abnormal ay hindi negative. Ang ibig sabihin ng abnormal ay hindi lang nakasanayan. Nakuha nyo ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na no man is an island. Hindi, totoo yun, totoo yun. No man is an island. Hindi po nangyayari na ang isang tao ay siya lang mag-isa, wala siyang nakarelasyon sa kanyang buong buhay. Sir, yung mga pare, sir, normal ba yun, yung mga pare? Yung mga pare kasi sumasabay sa tradisyon yun ng Romano Katoliko. Nakuha nyo ba yung sense? Sumasabay sila sa tradisyon. Ginagaya nila si Jesus Christ na walang nakarelasyon o walang naasawa. Kaya ginagaya nila yon. Nakuha nyo ba yung sense? Nakuha nyo ba? Pero tandaan nyo, ang utos ng Diyos Ama, tayo ay binigyan ng babae, kumuha ng buto sa ating ribs para bilang ating katuwang sa buhay. Malinaw, malinaw. So ano naman tawag kapag mahal na mahal ang sarili? Transvestism ang tawag doon. Transvestism, hindi transgender, iba naman yun. Transvest, Victor Eco Sierra, transvestism. Yan yung mahal na mahal ang kanyang sarili. Kilala niyo si Enjong T? Enjong D? Kilala niyo yun? Uy! Yung may-ari ng Pere Pere restaurant, yung may-ari ng Pere Pere,
yung Enjong D. Si Enjong D, wala yang naging jowa simula pumasok ng showbiz yan. Si Enjong D, walang naging jowa yan. Yan si Enjong D, transvestism yan siya kasi mahal naman niya ang kanyang sarili. Priority niya ang kanyang sarili. Wala siyang naging jowa simula pumasok siya sa showbiz. O yan, mga halimbawa niyan. Malinaw ba? Eh si Piolo Pascual, ano si Piolo Pascual? Ha? Homosexual. Are you sure? Di ba si Piolo Pascual may anak sa labas? Naging girlfriend niya si Casey Concepcion. Ngayon, nung ASAP, shooting, pagbukas ni Casey Concepcion sa locker, dalawa lang ang tao nandoon sa loob. Si Piolo Pascual at saka si Mark Bautista. Naalala niyo si Mark Bautista, yung singer? Yes, sir. Yes, sir. Oo, bakla yun eh. Bakla yun. So nung nalaman ni Casey Concepcion na silang dalawa doon, nakalaking pintuan, pagbukas niyan, doon silang dalawa. So nalaman agad ni Casey na may relasyon silang dalawa. Kaya, ayan, pwede sa babae si Piolo, pwede sa lalaki si Piolo. So hindi homosexual si Piolo. Si Piolo ay bisexual. Specific. Specific. Pero general homosexuality. Pero ang sabi nga ni Piolo, wag na kayo makialam sa buhay ko to. Kaya nga one time si Lolit Solis yung sa Channel 7, nag-post siya sa kanyang news sa Bulgar, nag-post siya ng kanyang news na sabi niya na si Piolo at si Sam Concepcion may relasyon, bisexual si Piolo, so kinasuhan. Nakuha ba? Itong ginagawa natin is example. Nakuha niyo ba yung sense? Wala rin naman tayong pakialam kung ano ang kanilang gender, gender of choice, right? Wala rin naman tayong pakialam. It's just so happen, our priorities para mas maliwanagan yung discussion. Malinaw ba? Malinaw? Yes, sir. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, bisexual. Pero in general, that's homosexuality. Okay? Homo. Next, tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy. May tanong pa ba? May tanong? Ano yung pumapatol sa bata? Pedophile. Yun. Hindi, pedophile yung tao. Ang tawag pedophilia. Dapat aware kayo sa mga wordings yun. Pedophile yung tao na pumapatol sa bata. Nakikipagrelasyon sa bata, pedophile. Pero yung kanyang ginagawa ay pedophilia. So pedophilia is the act, abnormal act, pedophilia, the person is pedophile. Ano naman yung pumapatol sa matanda? Pumapatol sa 120 years old, pumapatol sa 800 years old. Anong tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya ay gerontophilia. G-E-R-O-N. G-E-R-O-N. Gerontophilia. Okay? Gerontophile ang tao. Gerontophilia yung tawag doon sa kanyang abnormal acts. Again, uulitin ko, what is abnormal acts? Away from the usual. Lumabas sa board exam yan ha. Pakinalang, tandaan nyo ha. Abnormal. Ang ibig sabihin ng AB, ang ibig sabihin ng means away from the usual. Does abnormal is a negative word? Yes or no? Abnormal is not a negative word. It's just so happen it is not usually happen. It is not usually entertained. And it is not usually what? Recognized. Kaya unusual. Okay, malinaw? Yes, sir. Ano naman yung sexual behavior ng isang tao licking the vagina of the female? Aba, ikaw lalaki, licking the vagina of the female, dinidilaan mo yung vagina ng babae, nung tawag doon? Kani ang galing. Ang galing. Pag alam yung sagot, pasigaw no? Pansin ko lang Galing Canilingus. Ano naman yung sucking the penis, yung blowjob, ano naman tawag doon?
Pelasyo. Pilasyo. Lumalabas sa board exam yan. Eh ano naman yung dinidilaan yung puwet? Papaitan ba yon? Anilisim. Di ba papaitan yon? Dinidilaan ng puwet, yun po ay analingus or analism. Dinidilaan ng puwet. Eh ano naman yung finger? Common yan yung mga lesbian. Ginagamit ang daliri, pakikipag-sex. Yun po ay uranism. U-R-A-N-I-S-M. U-R-A. Uniform Romeo Alpha. Uranism. Using the finger. Okay, malinaw na ba? Malinaw? Last question tayo. Alas 12 na pala para makapag-lunch rin kayo. Ako, nag-brunch na ako eh. Breakfast and lunch. So last question before we grab our lunch break. Is it okay with you, reviewees? Yes, sir. Next. Children found among places an armed conflict is taking place are declared as blank, where the state and all sectors are directed to settle and resolve problems of peace in order to promote the welfare of the said children. So anong tawag sa bata kapag sila ay naagrabyado sa digmaan? Anong tawag sa mga bata? A. Zone of peace. B. Victims of war. C. Juveniles or D. Innocent victims. Zone of peace, sir. Yung nangyari sa Marawi. Yung nangyari sa Marawi, yung mga bata doon, yung Mauti group, naalala niyo ba yung Mauti? Yes, sir. O anong tawag sa mga bata? Yung mga bata sa Marawi, dinala sa Cagayan de Oro, dinala sa Iligan. Naku ba? Nirescue yung mga bata kasi baka maging maging biktima ng digmaan. O anong tawag sa kanila? Zone of peace. Alpha is the correct Alpha, sir. Zone of peace. Yan po ay under ng Anti-Child Abuse Law. Ano yung batas sa Anti-Child Abuse Law? Republic Act 7610. Republic Act 7610, Anti-Child Abuse and Exploitation Act. Kasi ang mga bata ang what? Hope of the nation according kay Dr. Jose Rizal. So alpang isasagot mo diyan. Basta tandaan nyo lang sa board exam, lagi pong ang diskarte, analyze, compare, and eliminate. Sa December 2021, ang board exam nyo ay old curriculum. Pero next year, 2022, ang magiging exam nyo na sa June ay new curriculum, new subjects. So, ipanalangin nyo na tuloy ang board exam ngayon para next year, aplikante na kayo sa law enforcement agencies. Okay? So, do you have any further questions? May tanong pa po? We will continue this afternoon. Wala na? Sige, lunch muna tayo. Sir Maribay, lunch po muna, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo.